Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwa'y hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumasamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili, yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin, nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangalipin, sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao at halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa mga disciplines of Lent ay ang fasting o pag-aayuno. Ito ay bahagi ng penitensya. Talagang disiplina natin ang ating sarili kapag tayo ay nagfa-fasting. Ang lahat ng tunay na mga relihiyon ay may practice ng fasting. Ito isang mahalagang paraan upang madisiplina ang sarili at makalapit sa Diyos sa panalangin. Kaya madalas magkasama ang fasting and praying. Sa ating ebanghelyo, hindi tinanggihan ni Jesus ang practice of fasting. Binigyan niya lang ng ibang kadahilanan na walang iba kundi siya mismo. Ang ating fasting ay ang ating pag-alaala sa Panginoon sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay para sa atin. Kaya kadalasan ginagawa natin ang pag-aayuno sa araw ng Biyernes, ang araw ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Ang fasting ay isang practice na ginagawa ng mga Hudyo. Tinuturuan tayo ni Propeta Isaias ng tunay na fasting.
Nagrereklamo ang mga Hudyo noong panahon niya na ayuno ng ayuno sila at hindi na sila pinapansin ng Diyos. Ang sagot ng Diyos sa kanila ay hindi siya natutuwa sa pag-aayuno nila na hindi lang dapat pagkain o manlupaypay tayo. Hindi ito ang tunay na pag-aayuno. Nag-aayuno nga sila, pero patuloy namang nang aapi sa kapwa. Ang tunay na pag-aayuno ay ang pag-iwas ng pang-aapi at pagsasamantala at ang pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Dapat tigilan na nila ang pang-aapi, pairalin ang katarungan, palayain ang inaapi, pakainin ng nagugutom, bigyan ng damit ang hubad, tulungan ang mga kasama. Justice and charity, yan dapat ang bunga ng fasting. Kung ganyan ang gaganapin nila, diringgin ng Diyos ang dalangin nila. Tutugon siya agad kapag kayo ay tumatawag. Mahalaga na tingnan natin na ang ating ginagawa sa Diyos ay may kaugnayan sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Mas nagiging makabuluhan ang ating mga religious practices kung napapabuti ang ating relasyon sa kapwa. Ang kaugnayan sa kapwa ay nakikita sa justice at charity. Katarungan sa mga taong naaapi at pinagsasamantalahan. Charity o pagtulong sa kapwa na may pangangailangan. Sana ang bunga ng ating pag-aayuno ay naibibigay natin sa ating kapwa. Ang magandang ibigay sa alay kapwa o sa pondo ng Pinoy, ang halaga na na-save natin dahil sa hindi tayo nagmerienda, hindi tayo bumili ng soft drinks, o dahil sa nag-fasting tayo. Ang pinaghindian natin sa ating sarili ay nagkaroon ng pakinabang sa iba. Nakatulong tayo sa iba. Mas naging sensitive tayo sa kanilang kalagayan. Kasi tayo ay nag-ayuno at nagpenitensya. Hindi po ninyo gusto, Panginoon, na kami ay magpakasakit upang masaktan lamang. Ibig po ninyo na kung kami magpakasakit, kami ay makatulong sa aming kapwa. Sana po ang aming pag-aayuno at anumang penitensya sa araw na ito ay makatulong sa amin na mas maging malapit sa aming kapwa, makaunawa sa kanila at makatulong sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.